stabilization efforts. Mm-mm. 29. Sometime in November 2021, PRD mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay. will run for the president while Sara will serve as his running mate. Mhm. PRD added that a few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited him to discuss a possible alliance to the 2022 national elections. During this meeting, BBM was able to convince PRD to have Sara as BBM's vice president. However, they also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. After Sara took her oath as Vice President, PRRD had a discussion with me, with retired generals of the Armed Forces of the Philippines, where I was also present regarding all the possible scenarios for unseating BBM by 2025. In case he reneged on his promise, the general objective was to ensure that PBBM will only serve less than 4 years of his term as president, so that Sara, upon assumption to the presidency, will still be eligible for the presidency in 2028. 31. I remember that one of the plans considered was to sabotage BBM's administration by using some of BBM's own men, either recommended by PRD for appointment or allied with the Dutertes, to reveal supposed corruption issues that will serve as a precursor for an impeachment for complaint. 32. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination, mass resignation of government officials, civil disobedience, and even an armed assault of Malacanang Palace. It was also considered by PRD to arrange assassination or armed hits of several government officials in order to cause massive civil unrest. The resulting civil unrest will be used as basis to organize a group of military officers to stage a coup. 33. One of my assignments was to recruit civil groups, schools, clubs, fraternities, criminal groups, and syndicates. Inday Sara is my president isip at 2022 national elections. Okay, so dun muna tayo mga kababayan, dun sa term sharing na pinag-uusapan nila mga ka-GP Natics. Talagang medyo nakakagulat. Medyo nakakagulat. Parang iniisip ko, kumbaga, maniniwala ba ako sa part na yon, mga kababayan? O talagang hindi ko alam, ano? Kasi alam natin kung paano maglaro, mga ka-GP Natics, etong mga Duterte. Kasi ang iniisip ko dito, mukhang nagsisinungaling lang din etong si Tandang Digong, mga kababayan, nung kinukwento niya ito kay Ramil Madriaga. But their really motive is, or was, mga kababayan, is to unseat our President Bongbong Marcos. Kasi, mga kababayan, who's on earth, di ba? Yung baliw, mga kababayan, na makikipag-term sharing sa pagiging presidente. Di ba? Sinong baliw na tao, mga kababayan, na ginawa mo ang lahat to get the highest position of the land, tapos makikipag-term sharing ka lang, hindi mo tatapusin ang iyong termino, mga kababayan? I really doubt na totoo yun. Baka may magsabi, oy, di ibig sabihin, hindi ka naniniwala kay Ramil Madriaga. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, mga kababayan, ito ay utak ng kagaya ni Digong Duterte. Bakit kanyo? Mga kababayan, mapaglaro yung mga utak ng mga yan eh. Siyempre, mga kababayan, mga ka-GP Natics, paniniwalain nila, di ba Sam? Paniniwalain nila si Sam Madriaga, ay si Ramil Madriaga, ano ba yan Sam? Paniniwalain nila si Ramil Madriaga that there was, and indeed, mga kababayan, na nagkaroon ng kasunduan to have a term sharing, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos at si Sara Duterte. I believe yan ay gawa-gawa lang ni Digong para paniwalain si Ramil Madriaga
At kasi nga, si Ramil Madriaga is very passionate when it comes, mga kababayan, sa pwesto ni Inday Sara Duterte. Because, nung una pa lang, di ba? Nung una pa lang, grabe po ang motivation ni Ramil Madriaga to seat, mga kababayan, itong si Sara Duterte as the President of the Philippines. It just so happened na itong si Ramil Madriaga, mga kababayan, na dismaya. Kasi nagdesisyon si VP Sara Duterte not to run for president. Ang ginawa niya, siya po ay naging vice president nitong si Pangulong Bongbong Marcos at that time. Okay, so ngayon parang binibilog yung utak ni Ramil Madriaga, kinukonbinse ito, mga kababayan, para sabihin itong taong ito, si BBM, ay walang kwenta. Binibilog ang utak ni Madriaga na gawin natin ang lahat kasi may usapan itong dalawa, tapos kapag hindi sumunod sa usapan, pag hindi sumunod sa kasunduan, gumawa tayo ng paraan. Ganun ang utak nitong si Digong Duterte, mga kababayan, na sirain, kumbaga, siraan si BBM sa pamamagitan po ng mga ganong pananalita. Kasi it's para sa akin big factor, mga kababayan, na si Ramil Madriaga ay magalit kay BBM para siya ang gumawa ng mga kaparaanan to unseat BBM if in case na hindi po pumayag or hindi po bumaba etong si Presidente Bongbong Marcos at ibigay yung kalahati or sabihin natin yung part ng kanyang termino dito kay VP Sara Duterte. Would you agree, mga ka-GPnatics, na ganon ang naging taktika ni Digong Duterte para kay Ramil Madriaga para paniwalaan ito? Does it make sense? Mga kababayan, tama kayo, si Roque ang turning point ni Ramil Madriaga. But before that, 'di ba, alam natin na si Ramil Madriaga very passionate para iupo si VP Sara Duterte. Nang hina nga ito nung nalaman niya na itong si Inday Sara ay tatakbo na lang bilang Vice President. 'Di ba? So therefore, Digong use it, mga kababayan, as a leverage o para paganahin ang mademonyong utak para by hook or by crook, mga kababayan, ay pababain nila si PBBM at yung mga tao ni Ramil Madriaga ay sumunod sa kanila kasi sasabihin lang naman hindi walang kwentang tao yan nag-usap kami, meron kaming kasunduan, tapos ngayon ayaw sumunod. So gawin natin yung paraan para ito ay matanggal. 'Di ba? Oh, sabi ni RB, agree ako sa analysis mo sa term sharing. Oh. Ang galing mo mag-analyze, GP, sabi ni RB. Paimbestigan mo yung mga AC pati slap founder. Ako mag-iimbestiga. Wala tayong pera, wala tayong kakayahan na mag-iimbestiga sa ganon, mga kababayan. Ako naman, pinakikinggan ko lang kung ano yung mga tatakbo sa isipan ko pag narinig ko itong mga to. Kasi napansin ko mga baliw talaga yung mga Duterte. Napansin ko, mga kababayan, yung mga tao nila ginagamit din nila mismo. Inilalaglag nila ito, pag napahamak, pabayaan na lang nila. Ganon ang nangyayari. Kaya tingin ko talaga ginamit ni Digong Duterte, mga kababayan, ang kakarampot niyang utak para lasunin ang utak ni Madriaga at pumayag ito, mga kababayan, na gumawa ng paraan. No? Gumawa ng paraan kapag si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi bumaba sa pwesto. Oh. Yan talaga yung original plan. Yan ang itinanim niya sa utak ni Madriaga. Ang problema, nagkaroon ng turning point. Kakaupo pa lang ni Sara, inauguration, mga kababayan, nagkagulo na si Roque at si Madriaga. At itong si Sara, hindi man lang, mga kababayan, ikinumpas ang kamay para kay Ramil Madriaga. Bagkos, ito po ay iniwan niya sa ere. 34. Oo. activities. I was informed by Sara
that she will no longer run for president and will instead run for as BBM's president in 2022 elections. This decision caused deep frustration among the members of ISIP. Hence, we organized a video conference with Sarah where I personally asked her to reconsider her decision, as we have already poured some substantial effort toward promoting her candidacy for president through ISIP. Ito yung binabanggit ko kanina, mga kababayan, na ginamit na pagkakataon ni Duterte para i-poison yung utak ni Ramil Madriaga. So dahil siya mismo nagsasabi dito kay Sara Duterte na kailangan niya kahit papano i-reconsider yung kanyang desisyon. 'Di ba? Mga kababayan, kasi ano na sila nag-establish na talaga sila, gumastos na sila ng pagkalaki-laking pera para sa kanyang presidency. Pero tumakbo siya as Vice President ni BBM. So palagay ko, sabi ko nga sa inyo, ito yung ginamit na pagkakataon ni Digong Duterte para lasunin ng utak nitong si Ramil Madriaga, mga kababayan, na sinabi niya lang na mayroong term sharing. Pero ang totoo, mga kababayan, that's their original plan to unseat PBBM after 4 years ng kanyang termino, mga kababayan, para nang sa ganon, makatakbo pa si VP Sara Duterte on the 2028 presidential election. Kasi nga, mga kababayan, nakalagay sa konstitusyon yun eh. Kapag ang isang inunseat mo na presidente, mga kababayan, dahil dun sa tinatawag po natin na rule of succession, pag less than 3 years lang or less than 4 years yung inunseat mo, mga kababayan, ang mangyayari niyan, makakatakbo paulit yung papalit. Pero kapag, mga kababayan, umupo na yung nakaupo na natatanggalin nila, hindi umabot ng 4 years. Okay? Pag hindi umabot ng 4 years yan, ang mangyayari, mga kababayan, mga ka-GP Natics, delikado yung papalit kasi hindi na ito makakatakbo sa susunod na eleksyon. Lalong-lalo na kapag naka-4 na taon, halimbawa, no, si BBM napatanggal nila within 2 years lang. Eh may 4 na taon pa na umupo si Sara Duterte, hindi na po siya eligible na tumakbo sa 2028. And I believe, paulit-ulit kong sasabihin, ito yung analysis natin kanina, na malamang ito yung ginamit ni Digong Duterte para i-poison ang utak ni Ramil Madriaga, na gagawin nila ang lahat ng paraan, kaya kinausap siya. Ang trabaho niya, kumausap, maghanap ng mga fraternity members, at kung ano-ano pa, mga kababayan, para magsimula nung plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. During our video conference, I also noticed the painting I personally gave her as a gift. A screenshot of our video conference is here to attach as Annex A. 46. On the same day, I posted the screenshot of our video conference of my Facebook account with the caption, just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the same Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate. Hindi, Corazon Villar, yung term sharing na yan, nasa utak lang yan ni Digong, ginamit lang niya yan pang-bluff dito kay Ramil Madriaga. There's no such thing as term sharing talaga. Ginamit lang yan pang-bluff kay Ramil Madriaga na sundin yung ipinag-uutos nila na in case, ganito yan, mga kababayan, paano ba binuo yung plot na yan? Isa-isahin natin balikan ko lang. Kunwari ganito, dahil nung una, very passionate itong grupo ng ISIP, ng Kislap at ng iba pang grupo na iupo talaga si VP Sara Duterte. Ngayon, biglang nagbago. Ang kanilang plano, mga kababayan, dahil nga po si Sara Duterte nagpa-survey. Itong sila Digong mismo nagpa-survey. Nanguna si BBM, si Lenny, si Kiko, si Isko at si VP Sara pang-4. Kaya naisip nila, by the advice of
Sino ba yung nag-advise mga basta may isang nag-advise na sinabi na kailangan kumapit ka sa tao na poprotekta sa'yo. Otherwise, ahabulin ka ng mga tao na gustong i-account ka sa mga kasalanan mo. Hindi na binanggit, di na in-specify kung ano yung mga kasalanan. Ngayon mga kababayan, para magalit si Ramil Madriaga, 'di ba? Para habulin nila at kailangan mangyari yung tinatawag po nila na pag-unseat kay BBM, they have to, mga kababayan, kailangan gumawa sila ng kwento. Kailangan gumawa sila ng eksena na magdadala kay Ramil Madriaga na makukonvince niya yung mga tao na ito. 'Di ba? 'Yun ang paraan para makumbinsi niya si Ramil Madriaga na napakawalang hiya ni BBM. So, ginamit niya ang paraan ng term sharing. Sinabi niya ngayon dito kay Ramil Madriaga, meron yan silang term sharing. Nag-usap na kami ni BBM na kapag lumagpas ng 4 na taon, ibibigay niya automatic, ibibigay niya ang upuan, bababa siya sa Malacanang at ibibigay ito kay BP Sara Duterte. Doon na pumapasok yung katotohanan na ang totoo talaga, walang term sharing. Sabi ko nga sa inyo, sinong presidente ang papayag na meron kang term sharing? Okay lang yan sa Congress, sa speaker, pagiging speaker. Okay lang yan sa Senado, sa paghawak ng pagiging Senate President. Pero hindi ang pagiging presidente na ikaw ay makikipag-term sharing. Mga kababayan, dahil alam naman natin, sa 6 na taon, kulang na kulang. 'Di ba? Kulang pa yan eh. Si Sara Duterte na nga ang umamin eh. Kahit si Digong inamin niya, kulang ang 6 na taon para magsilbi. Mga kababayan. Dahil marami kang babaguhin. 'Di ba? Yung 4 na taon pa kaya? So sa palagay ko, sabi ko, yan ay ginamit lang na taktika, dirty tactic ni Digong para magalit yung mga grupo ni Ramil Madriaga para i-implement talaga nila by hook or by crook to unseat the incumbent president, which is si Pangulong Bongbong Marcos. Yan talaga yon mga kababayan. Kasi kung hindi sila gagamit ng salitang term sharing, hindi nila mapapaniwala si Ramil Madriaga eh. 'Di ba? Otherwise, ang mangyayari nito, lalabas na silang ay agreed talaga sa power. Lalabas na talagang sila, mga kababayan, ay matakaw. Matakaw sa pwesto, matakaw sa posisyon. Yan lang 'yun. So kailangan ni Digong Duterte na umisip ng paraan, mga kababayan, para kahit papano magmukha siyang matino, magmukha siyang mabait, at magmukha siyang makatao. Dahil sasabihin niya, may usapan nga kami. Hindi naman kasi, itong taong to di marunong tumupad sa usapan. So dahil hindi to marunong tumupad, hindi siya makatao, walang isang salita, kailangan agawin natin sa kanya by hook or by crook. That exactly, mga kababayan, na pumasok sa utak ko yung tinatawag na term sharing. Kasi I don't really expect, I don't buy, mga kababayan. Hindi ko talaga binibili. Yung na yan, yung allegation na yan na merong term sharing. Ang naisip ko talaga dyan, this is just, mga kababayan, yung tanging paraan ni Digong Duterte para mapaniwala si Ramil Madriaga. 'Di ba? Para gawin nila yung mga plano to unseat President Bongbong Marcos by force. Yan lang yun. Candidate in the 2022 presidential race is si Pilipinas. A printout of the Facebook post dated Hindi, naalala ko na kung sino yung nag-advise na tumakbo siya under na maging Vice President ni Pangulong Bongbong Marcos. Naalala ko na, mga kababayan, ito yung yung asawa ni Cynthia Villar, tama ba? Si Manny Villar? Yun ang yun ang nag-advise. September 29, 2021 is here to attach as Annex F
Mr. Madriaga, would you like to drink water first Yes, Your Honor. to give you some relief? This is quite a lengthy affidavit. Please provide him some water. Thank you po, Madam Chair.